Ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto mula sa Kabanata 1, mula talata 3 hanggang 7. At tayo po ay tumayo bilang paggalang sa pagbabasa po ng ating pong banal na kasulatan. Ganito po ang pagkakasalin sa New International Version. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 7. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Nakakaupo na po tayo. Isa po sa mga bagay na hindi maiiwasan sa buhay, dito sa buhay natin, ay ang dumaan sa mga pagsubok at maranasan ang kabigatan sa buhay. Walang taong nabuhay sa mundo ito na hindi nakaranas na subukin o mahirapan o malumbay, o kaya naman ay masaktan. Ang ating Panginoong Jesus, nung kasama niya ang mga disciples, ay pinaalalahanan at binigyan ng babala ang kanyang mga tagasunod sa naaharap at haharapin nilang mga pagsubok sa buhay. Kasama na ang pag-uusig sa kanila at ang kahirapan na maaari po nilang harapin dahil sa pagsunod sa Diyos. Subalit, tiniyak naman ng ating Panginoon na sa kanyang pag-alis ay mayroon siyang ipadadala na hahanili ang banal na Espiritu Santo na siyang tutulong upang ang bawat isa na sumusunod sa kanya ay magbibigay ng comfort, ng aliw sa panahon ng paghihirap at kalumbayan. May mga kwento tayong o akong nabasa at narinig tungkol sa mga taong dumaraan sa kahirapan. Subalit itong mga taong ito ang sila pang tumutulong para sa kanila masigit na sila ay mapalad kahit sa pagkakataon na sila ay dumaranas sa kabigatan. Mas mapalad sila sa iba. Yun ang kanila pong nakikita. Mas nakikita nila na ang kanilang sitwasyon ay hindi hamak na mas magaan kumpara sa iba. Kahanga-hanga ang mga taong katulad dito. Kahanga-hanga ang taglay nilang lakas at determinasyon sa buhay. Masasabi kong napakalaking bagay ang magkaroon ng isang taong katulad dito sa iyong tabi. Isang tao na magbibigay ng isang moral support kapag dumaraan sa panahon ng paghihirap at pagsubok. At meron din namang mga tao na kapag dumaranas ng kahirapan, ng kabigatan, ay tila ba katapusan na ng mundo. Walang gana sa buhay, nagmumukmok, sinisisi ang iba, sinisisi kung sino-sino, pati ang Diyos, sinisisi niya. May mga taong kapag inalis mo sa kanilang comfort zone, ay asahan mong hirap na hirap at hindi makabalik sa normal na pamumuhay. So umaga ito, ang ating pong pag-aaral ay patungkol sa pagbibigay ng aliw. Ito yung sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kung titignan natin si Apostol Pablo, ang higit na mas nangangailangan po ng encouragement, ng motivation, ng suporta,
Masigit na kailangan niya ang comfort ng mga kapatiran. Dahil ang kanyang sitwasyon po ay hindi maganda. Subalit, makikita natin na sa halip na siya ang i-comfort, ay siya po ang naging comforter. Sa halip na siya ang dapat nag-alwin ng mga kapatiran, siya po ang nag-aliw o nag-aaliw sa kanilang kabigatan. Bilang mga Christians, layunin sa atin ng Diyos na maging liwanag sa madilim ng mundong ito. Ang maging halimbawa ng encouragement at ng comfort kahit pa tayo ay dumaraan o dumarating sa punto na matindi ang pagsubok sa buhay. Kahit pa mismo tayo ay kailangan natin ng comfort. Paano nga ba natin magagawa ang bagay na ito? Paano natin masusundan ang magandang halimbawa na ibinigay ni Apostle Paul? Ano ang dapat nating tandaan sakaling tayo ay nakakaranas ng pighati, kahirapan at kalumbayan sa buhay na ito? Paano natin tatanggapin ito? At ano ang dapat natin tandaan sa panahon na kapag tayo ay dumaraan sa kagipitan at kahirapan? May mga taong humihiling sa Diyos, nananalangin sa Diyos, na sila ay kaniyang alisin sa kahirapan kapag dumaraan po sa matinding pagsubok. Subalit, sa halip na alisin sa ganong sitwasyon, makikita po natin na itong sila, Apostol Pablo at ang ilang pang mga tagasunod ng Panginoon, ang kanilang panalangin ay bigyan sila ng kalakasan at ang kaaliwan. Sapagkat naniniwala sila na ang suffering na dinaranas o pinadaranas sa kanila ay malaking bagay para sa kanilang pananampalataya. Ano ang dapat natin tandaan kapag tayo po ay dumadaan sa ganitong sitwasyon? May tatlong bagay na matututunan tayo mula sa ating pong binasa at mula sa karanasan ni Apostol Pablo nung siya po ay dumaranas ng kahirapan at patinding pagsubok. Ano-ano ang mga iyon? Una, we have to remember that God is the source of all comfort. Kapag dumaraan tayo sa matinding pagsubok, nahihirapan tayo sa buhay, we have to remember that God is the source of all comfort. Maraming tao kapag dumadaan sa mabibigat na pagsubok sa buhay, ang unang-unang naiisip na gawin o ang unang-unang nilang remedy ay ang magpakalasin sa alak upang panandalian nila makalimutan ang kanila pong pinagdaraanan. Ang iba naman, hinahanap ang kasagutan sa mga ipinagbabawal na gamot o kaya sa ibang bisyo. Sumasama sa mga ibang grupo o samahan upang doon ay maibaling ang kanilang atensyon. Maraming tao hinahanap ang sagot sa maling paraan at sa maling lugar. Kaya marami ay naliligaw. Ang tunay na kaaliwan ay sa salita ng Diyos ay makatagpuan lamang sa Kanya, sa Diyos lamang. Sabi ng Scripture, siya ang Ama na mahabagin at ang pinagmumulan ng tunay na aliw o kaginhawahan sa buhay. Ang ginamit na paglalarawan po dito ni Apostol Pablo patungkol sa Diyos ay ang salitang Ama, na Ama ng kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po noon ay siya ang pinagmumulan. Siya ang bukal ng awa at kaaliwan at kailanman ay hindi siya magkukulang. Sa kanya nang gagaling ang lahat ng kaaliwan at kalakasan. Hindi lingid sa atin ang naging buhay po ni Apostle Paul bilang missionary at bilang isang Christian.
Marami siyang pinagdaan ng mabibigat at mahihirap na sitwasyon. At hindi po naging madali sa kanya ang kanyang pinagdaanan. Hindi naging madali ang buhay niya. Hindi po lahat ng tao gusto siya, hindi lahat ng tao tinatanggap siya. Mas marami nga ang may ayaw sa kanya. Mas marami ang hindi magagandang pangyayari ang naranasan niya. Sa lahat ng mga apostol at naglingkod sa Panginoon, makikita natin napakaraming mga karanasan na hindi magaganda ang kanyang hinarap. Nakulong siya nang walang hustisya. Binugbog siya. Inabandona siya ng kanyang mga kasama habang siya ay nililitis, habang siya ay tinutugis, inabandona siya. Yung kanya pong sinasakyan barko, nung siya po ay naglalakbay, nasira. At 3 araw siya napalutang-lutang sa dagat. Nagkataon din na may pagkakataon na siya ay natuklaw ng ahas. Kung titignan natin, parang kung nangyayari siguro sa akin, gusto ko na sumuko. Hindi ko nakikita na parang pinagpapala ako ng Diyos sa ginagawa ko. Pero iba po si Apostol Pablo. Iba ang kanyang pananaw sa buhay. Ang mga naranasan niya at ang mga naranasan niya kahirapan, pagsubok sa buhay, nakikita niya bilang isang pagpapala, isang blessing, isa itong advantage. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para din sa mga kapatiran. Yung mga pangyayari kung hindi maganda sa buhay niya, hindi naging hadlang o dahilan para sumuko siya sa paglilingkod. Hindi yun naging hadlang para ang paghahangad niya na ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ay maipangaral. Hindi yun na nagpahina po ng kanyang espiritu at pananampalataya. Sa halip, ang lahat ng ito, ang kabuuan ng mga hindi magaganda niyang karanasan, ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang magpatuloy pa at hanapin ang kalooban ng Diyos. Ito ang nagbigay sa kanya ng mas maraming dahilan para magpasalamat at magpuni sa Diyos. Kakaiba talaga si Apostol Pablo. Ang hirap na dinanas niya habang naglilingkod siya sa Diyos, ito ang nagsilbi na tila apoy upang patuloy pa na ang kanyang pananampalataya ay mag-alat para sa Diyos. Ano man po ang sitwasyon sa buhay na kanyang pinagdaanan, lahat ng iyon sa kanyang pananaw ay malaking naitulong. Kaya naman sa atin po mga kapatid, ano man ang sitwasyon sa buhay natin, tandaan natin na tayo ay mga anak ng Diyos. At meron tayong Diyos na Ama na maawain, na Ama na puno ng grasya at habag. Tandaan natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kalakasan at lahat ng ating mga pangangailangan upang sa buhay na ito ay ating pong malampasan. Ang Diyos ang magbibigay ng kaaliwan sa atin kung tayo man ay nalulumbay, kung tayo man ay nabibigatan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo tatalikuran. Sa mahabang panahon, sa simula-simula pa lang, ang Diyos ay maaasahan na maging sa oras ng kaluwagan o ng kagipitan. So we have to remember, kung tayo man ay dumaraan sa matinding pagsubok o kahirapan, remember that God is the source of all comfort. At makakaasa tayo na makatatanggap tayo ng pag-aalim niya kung tayo ay magtitiwala at lalapit sa Kanya. Ang ikalawang bagay na dapat natin tandaan, kung tayo man ay dumaraan sa paghihirap at pagsubok sa buhay, ay ang kahirapan ay ibinibigay sa atin upang maranasan natin ang pag-aaliw ng Diyos. Remember that suffering is given to us so we can taste
God's comfort. Ibinibigay ng Diyos ang kahirapan at mabibigat na pagsubok sa atin upang gusto natin maranasan ang kanyang pagkalinga at pag-aliw sa atin. Kung hindi tayo daraan sa ganitong sitwasyon, hindi po natin maiintindihan ang ibig sabihin ng kaaliwan o yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Kailan nga ba mas ating na-appreciate po yung comfort ng Diyos? Sa panahon ba na kung tayo ay nasa kaluwagan? Sa panahon ba na wala tayong inaalala, wala tayong problema? O sa panahon na tayo po ay sinusubok? Sa panahon na kung saan tayo ay wala nang magagawa? Hindi ba sa panahon na kung saan ay nag-iisa tayo, nahihirapan tayo, doon natin masigit na nararamdaman yung pag-aaliw at pag-iingat sa atin ng Diyos? Hindi ba mas madali na madama natin yung pag-aaliw at pagkalinga ng Diyos sa atin kapag tayo po ay nabibigatan na at pag tayo ay nahihirapan na? Para lang yan yung illustration ni Ednon, yung isang basong tubig, isang kay malamig man yan o maligamgam. Kapag uhaw na uhaw ka na, at yung lalamunan mo ay talaga nagbibitak na, tuyo-tuyo na. Kapag ibinigay sa iyo yan at ininom mo, mas ma-appreciate mo yung lasa at sarap ng tubig. Kahit hindi pa yan malamig, kahit hindi pa yan matamis, kapag ininom mo, mapapawaw ka. Masasabi mo, sarap, na-refresh ako. Ganyan po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ibinibigay na sa atin yung mga pagsubok na ito, mga kabigatan na ito, hindi para talaga pahirapan tayo o parusahan tayo, kundi unang-una, kapag ginagawa natin ito dahil gumagawa tayo ng mabuti, ito ay binibigay sa atin upang patuloy pa tayo lumago sa pagtitiwala at sa pananampalataya sa Kanya. Kailan ba natin nararanasan ang pag-aaliw ng Diyos sa atin? Sabi po ng Bible sa verse 4, nararanasan natin ito sa lahat ng ating troubles. Yung sa iba po translation sa Bible, ginamit po doon, tribulation. We experience God's comfort during the times of our troubles or tribulations. Ang sabi, sa lahat, hindi po sa ilan o piling pagkakataon lamang. At ang maganda nga po dito, sabi, habang tumitindi yung kabigatan na ating pong nararanasan, nag-uumapaw naman yung biyaya ng Diyos sa atin, yung pag-aaliw niya, yung pagpapalakas niya sa atin, nag-uumapaw naman. Kaya marahil po, yung mga nauna sa ating mga believers, yung mga naunang dumanas po ng matitinding hirap, ganoon na lamang ang kanilang patutuo sa kabutihan ng Diyos. Halimbawa, si Haring David, alam natin kung ano ang kanyang mga pinagdaanan nung siya po ay naging hari ng Israel. Dumating sa punto ng buhay niya, mismo yung anak niya, nagrebelde sa kanya, tinutugis siya, gusto siya patayin. Yung mga dating military o yung mga dating niyang sundalo, iyon yung tumutugis sa kanya, hinahabol siya. Napakahirap nun. Para siyang daga na hinahabol na at handa siyang patayin. Pero, alam po natin na ito si Haring David kailanman hindi pinanghinaan ng kalooban. Sa mga sulat niya o mga sinulat niya, mga awit na mababasa natin sa Bible, makikita natin doon kung paano siya ay nagpupuri sa Diyos, paano niya inilarawan doon yung pag-iingat ng Diyos sa Kanya, yung pag-aaliw sa Kanya ng Diyos.
Lagi niyang binabanggit doon yung kabutihan at yung lakas na binibigay sa kanya ng Diyos at yung aliw na natatanggap niya mula sa Diyos. Gayun din naman si Joseph na anak po ni Jacob. Alam natin ang nangyaring sa kanyang buhay, ang naranasan niya na hirap nang siya po ay ibenta ng kanyang mga kapatid at mapaiwalay siya sa kanyang ama at yung sa kanilang tirahan. Mahirap po yun, napakabata pa ni Joseph. Sa isang bata na wala pang kakayahan na mabuhay na mag-isa, mahirap yung ihiwalay ka, alisin ka sa comfort zone mo. At di mo alam kung ano haharapin mo sa pupuntahan mo. Naranasan po niya doon na maging alipin. Pinahirapan siya. Ipinakulong pa siya na walang justisya. Dahil gumagawa lang siya, sumusunod lang siya sa tama. Pero sa huli, makikita po natin na sa halip, nasisihin niya ang ibang tao, nagpupuri siya. Paano niya naman yun? Kasi kasama niya po ang Diyos. Lagi niya kasama ang Diyos sa buhay niya. Ang Diyos ang umaalis sa kanya, ang nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Nung panahon po na siya po ay inaalipin sa Egypt, nung panahon na siya ay nakakulong, naghihintay siya ng panahon na siya ay mabigyan ng hustisya. Ang maging nung panahon na siya po ay naging isa ng Prime Minister, kasama niya pa rin ng Diyos. Kaya yung mga dinanas nila na kahirapan, sa halip na maging negatibo, positibo po ang naging bunga nito sa kanila. Ang tanong lamang ay, lahat ba ng pagsubok o lahat ng dumaraan sa pagsubok, sa kahirapan, sa pagigitan, ay nakatatanggap ng pag-aaliw o comfort ng Diyos? Ang lahat po ba? Ano po ba ang sinasabi ng Bible? Sabi ng Bible, hindi lahat. Tanging yung mga tao lamang na nakapag-isa sa anak ng Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo, ang makakaranas po ng pag-aaliw at pagkalinga ng Diyos sa panahon ng kahirapan at kabigatan. Sapagkat ang gagawing pag-aaliw at pagkalinga ng Diyos ay sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesucristo. Yan ang malaking kaibahan ng believer sa unbeliever kapag dumaraan po sa mabibigat na sitwasyon sa buhay. Ang believer ay nakatitiyak na may kaagapay, may supporter, at yun ang Diyos. Kahit nagkurang pa siya ng ibang tao, matitiyak mo, hindi ka mag-iisa. Ay kasama ka. Para lang po yan si Joseph. Kasama niya kahit saan, kahit sa kaginawahan o kahirapan, ang Diyos. Eh yung unbeliever, wala po. Wala siyang maaasahan na pag-comfort ng ating Ama. Kaya, kawawa, kahabag-habag ang isang unbeliever kapag siya po ay dumarating sa panahon na siya ay nalulumbay, nadidepress, siya ay nahihirapan. Kaya mapapansin niyo po, karamihan ng mga nagsusuicide, mga unbelievers. Yung mga believers, ang lagi maaalala nila, kasama ko ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos, makakaraos ako dito, malalampasan ko ang bagay na ito. Ang ibinibigay sa akin ng Diyos na pagdurusa o paghihirap ay bahagi lamang ng kanyang kalooban upang sa ganoon ay aking maranasan ang kanyang pagkalinga at pag-aaliw. So, kung tatandaan natin, kung babalikan natin, ano yung mga dapat natandaan natin kapag tayo ay dumaraan sa matinding pagsubok o kahirapan sa buhay? Tandaan natin na unang-una ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Ikalawa, tandaan natin na ang kahirapan o ang mga pagsubok na ibinibigay sa atin sa buhay ay isang paraan lamang upang tayo ay upang maranasan natin, matikman natin yung pag-aaliw ng Diyos
sa atin at ma-appreciate natin yun. At patuloy tayo magpagpuli pagpasalamat sa Kanya. Ang ikatlo na bagay na dapat natin tandaan, kung dumaraan tayo sa butas ng karayom sa buhay na ito, sa buhay ng kagipitan, ay ito. Remember that the purpose of our suffering is to comfort others who are suffering. Yun po ang dahilan kung bakit din tayo pinadadaan sa mga pagsubok at kabigatan ng Panginoon. Upang sa ganon ay magamit tayo para aliwin at palakasin ang mga kapatid naman na dumaraan din sa kabigatan. Ang sabi sa verse 4, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Ang layunin pala ng ating suffering sa buhay ay upang gamitin ito sa mas makabuluhang bagay tulad ng pagbibigay ng encouragement and comfort sa ibang mga Christians na dumadaan sa mabigat na sitwasyon. Hindi lamang pala ito para sa personal na kagalingan natin o personal na benefit natin, kundi ito ay para din sa benefit ng ibang mga believers. Hindi lamang ito naglalayon na para sa sarili natin, kundi ito ay may layunin na maipadama sa iba yung naranasan nating comfort sa Diyos. At layunin po ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay maging comforter ng kanyang kapwa mananampalataya. Kung baga makikita natin, kung babasahin po natin sa Bible, isa itong cycle na mayroon pong layunin para sa mga kapakinabangan ng mga mananampalataya. Kung titignan natin, si Apostle Paul, ang sa kanya po unang-unang nag-aaliw sa panahon ng kanyang kabigatan at kahirapan ay ang Diyos. Inaalin siya ng Diyos. Sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos, sa kanyang pananalangin, nakakaramdam siya ng pag-aalim ng Diyos. Nakakakita siya ng magandang pag-asa sa Diyos. Nagkilala siya ang kanyang kalooban, ang kanyang espiritu ng Diyos. Inaalin siya ng Diyos. Kaya nagagawa niya makatayo, magpatuloy, maging matatag sa mabibigat na hamon. Pagkatapos na alinin ng Diyos si Apostle Paul naman ang umaalin doon sa mga kapatiran sa church na nabibigatan. Dahil alam ni Apostle Paul na dumataan sila sa mabigat na sitwasyon, yung kanyang testimony, yung kanyang patotoo sa kanila, yun ay binabahagi niya bilang encouragement, bilang comfort sa kanila. Ano naman po yung part o bahagi ng Corinthian Church sa iba? Yung mga Korinto na inalin po ni Apostle Paul, sila naman ang umaliw kay Titus nang si Titus po ay pumunta sa kanila, tinanggap nila si Titus, at doon ay kanilang pinalakas ang kalooban ni Titus. At ang maganda po dito, pagbalik ni Titus kay Apostle Paul, inalin naman ni Titus si Apostle Paul sa pamagitan ng magandang balita na nangyari sa resulta ng kanilang pagdalan doon sa Corinto. So, umiikot lamang po yung pagbibigay ng kaaliwan at encouragement dito sa mga mananampalataya. At iyon po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang bawat isa sa atin ay maging comforter. Na ang bawat isa sa atin ay maging encourager. Dahil ang buhay na atin pong pinagdesisyonan, ang buhay na atin pong pinasok, ay hindi po better process. Ang buhay po na pinasok natin, sabi nga ng Panginoon, nagbabala siya, nagpaalala siya, tandaan ninyo. Dahil sa pagsunod niyo sa akin, maharanasan niyo, makahirapan.
makakaranas kayo ng pagpupusik, makakaranas kayo ng ibang ibang problema. Subalit sabi ng Panginoon, pangako niya, darating ng isang comforter, ang Holy Spirit, upang palakasin, upang aliwin, at patuloy na patatagin ang mga believers. At tayo po, bilang mga believers, lahat tayo, we have the responsibility na i-comfort natin ang bawat isa. Lalo na po sa panahon ngayon, nakikita natin ang daming pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. Apektado ang buhay ng bawat isa. Maano ng palatayaman o hindi. Apektado tayo sa totoo lang po. Sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mundo. Apektado tayo. Lahat tayo dumaraan sa kabigatan. Ano po yung magiging part natin? Paano natin aalimin yung kapamanan natin? Paano natin silang pasisiglahin? Paano natin magagawa sila na magtiwala sa Diyos? Ilagat nila yung buong tiwala nila sa Diyos. Siyempre, ibabahagi natin sa kanila. Yung mga pinagdaanan natin, ibabahagi natin kung paano naging mabuti ang Diyos sa buhay natin, kung paano naranasan natin yung blessing ng Diyos sa atin sa kabila na tayo ay lumaraan sa kabibigan na pagsubok. Si Apostle Paul po, gaano makabigat ang harap niyang mga kabigatan at kahirapan noon. Nung siya pa ay nabubuhay at nung siya pa ay naglilingkod. Alam niya kung sino yung sa kanya ay nagbibigay ng kaaliwan at kalakasan. Alam niya, walang darami sa kanyang iba. Sa kanyang magbigat na pinagdaraanan, wala siyang ibang maaasahan. Hindi siya makakaasa sa iba. Sa Diyos lamang. Alam mo si Apostle Paul. Sa paglilingkod niya, tapat siya. Sa paglilingkod niya, marami siya nakakaaway. Minsan yung kasama ka niya, iniiwan siya. Eh mabigat po yun. Nakaka-demoralize yun. Nakakapanghina ng espiritu yun. Pero hindi po siya pinanghinaan. Sa halip, nagpatuloy siya na magtiwala sa Diyos, hinanap niya yung tunay na source ng lahat ng comfort. Alam niya, hindi siya naghanap sa iba. Sa mga panandalian at hindi makabuluhang paraan ng pag-comfort. Sa Diyos lamang siya umasa. Sa Diyos lamang siya nagtiwala. At iyon ay kanyang pinahagi naman sa mga kapatiran. Mga kapatid, hindi madali ang buhay sa mundo ito. Naniniwala ba kayo doon? Hindi madali ang buhay natin. Hindi madali ang buhay, lalo na sa panahon ngayon natin. Lalo na yung mga Kristiyano na tapat na sumusunod sa katotohanan. Mas mabigat para sa atin. Dahil sa mundo ito ngayon, ang gumagana na ngayon ay illegal. Kapag hindi ka gumawa ng tama, ay nandiyan ka na lang. Hindi mo nila ang buhay mo. Diba mas mahirap yun? Napag-iiwanan ka na. Kung sino yung sumusunod sa tama, kung sino nagiging tapat, iyon yung nagiging kawawa. Kaya mas mahirap ang sitwasyon po ng mga Kristiyano ngayon. Mas marami tayong nararamdaman na hinagpis. Mas marami tayong nararamdaman na kahirapan sa buhay. Dahil nga po, gusto natin maging masunuring mga Kristiyano. Gusto natin maging masunuring mga anak ng Diyos. Subalit, alam niyo po, gaano mga kahirap ang pinagdaraanan natin sa buhay. Wala yun kumpara sa katotohanan at kakampi natin ng Diyos. Nakasama natin ng Diyos. Talikuran lang tayo ng mundo o ng lahat. Huwag lang ng Diyos. Dahil pag Diyos ito maligid sa atin, wala na tayo. Kaya mapalad tayo mga kapatid. Kaya kung si Apostol Pablo, pakita nyo. Sa sinasabi niya, blessed o purihin ng Ama. Sabi, doon pa na sa simula pa na sinasabi na niya, praise be to God. Nagpupuri pa siya. Kasi naunawaan niya
ang kasama niya ng Diyos sa lakarin na ito, sa kabigatan na ito. Alam niya na magtatagumpay siya at alam niya na ito'y panandalian lamang. Mga kapatid, kung dumadaan na tayo ngayon sa kabigatan, sa kahirapan, dumaraan na tayo sa kalumbayan, bukas ang pinto ng kaharian ng Diyos para sa atin. Bukas ang pinto ng Diyos para sa kanyang mga anak, para magbigay ng kasagutan at kaaliwan. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ng tunay na pagkalinga at kapahingahan. Kaya wag po tayong susuko, mga kapatid. Huwag po tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong manlalalig sa ating pananampalataya. Sa halip, gamitin natin ito, kabigatan na ito sa isang positibong pananaw. Gamitin natin ito. At let us turn this into an advantage. Dahil sa ganung paraan po, nakikita ng mundo na tunay nga na tayo pinagpapala ng Diyos. Magalak tayo kung dumaraan na tayo sa pagsubok o kung tayo man ay may kabigatan o kahirapan dahil tayo ay nananatiling tapat sa Diyos. Sabi nga po ni Santiago, rejoice or count it all joy whenever you face great trials. Huwag po tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Magalak tayo sapagkat tutukan tayo ng Diyos, may magandang ibubunga ang lahat ng ito. Tularan natin si Apostol Pablo na kahit dumanas ng kahirapan, nagpupuri pa rin siya at naghagalak. Kumusta po ang kahirapan ngayon? Magaan ang buhay mo? Ganun pa man, naranasan mo pa rin ba yung pagkukomfort ng Diyos sa buhay mo? Nakatanggap ba tayo? O nakakatanggap pa tayo ng comfort ng Diyos? Ang tanong sa atin, are we willing to be comforters para sa mga kapatid natin? Sana po, no? Gawin natin ang ginawa ni Apostol Pablo at ang mga taga-Corinthians at ni Titus sa mga kapwa natin, mga nahihirapan at nabibigatan ng mga mananampalataya. Tandaan po natin, ang bawat isa ay may responsibility sa isa't isa. We have the responsibility sa ating church, sa ating mga kapatid. At yung responsibility na yun ay maging accountable partner, maging comforter. Handa po ba tayo maging comforter? Amen. Sige po, tayo kayo mananamin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa kaaliwan at kabutihan na nararanasan namin sa buhay na ito. Sa kabila ng kami po ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Nagpapasalamat kami sapagkat may katiyakan kami na makakasumpong kami ng kaaliwan na mula sa inyo, Ama. Tunay po kayong mabuti. Tunay kayong dakila. Patuloy namin tinataas sa inyo ang aming iglesia. Patuloy namin inaalala sa inyo ang bawat kapatid at bawat kasapit ng aming iglesia na may kabigatan na kinakaharap. Matagpuan nila ang tunay na pag-aaliw na nagmumula lamang sa inyo. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa inyo sa mga pangyayang pangalan ng aming tagapagligtas sa Panginoon na si Yesu Cristo. Amen. Amen. Amen.